Sili na lang po ang kailangan natin. Siling pangsigang. Okay, nakita po natin yan. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome sa ating YouTube channel. At syempre gaya ng dati, kapag ang background ay ganito, tayo po ay magluluto ngayon. Dahil ako po ay pumunta doon sa dati ko pong binibilhan ng manok. Sariwa ho, yung buhay talaga ang nabibili natin. Tapos pinapakatay natin, pinapatanggal ko yung skin. So, pinuntahan ko po kanina. Kaya bumili po tayo ng 3 manok ngayon dito. So, lilinisin natin yan. Ang nakakatuwa lang po, yung dating binibilhan ko, yung dating bantay. Ngayon po, siya na ang may-ari. Fresh chicken. Yan, yan friends natin yan. Yan. May-ari yan ng yung company ngayon. So ito mga chicken nila. Fresh talaga yun. Yan. Kaibigan ko yun. Okay, so may sariling shop na siya ngayon. So ngayon nasa Madinat po tayo. Bumili tayo ng manok. Bali itong area na to, ito yung binibilhan ko dati. Kaso yung bantay dito, meron na siyang sarili. Yung binilhan nga natin doon sa kabila. Doon oh. Yung kabila na yan oh. So ayun po, nakakatuwa po siya. At nakilala po tayo. Kahit matagal ng panahon din na hindi tayo nakapunta. So sa pagkakataon pong ito, ipiprepare po natin. Ang lulutuin po natin ngayon ay sinigang na manok. Ano po? Fresh yung manok natin. Tapos yung mga sangkap natin. Ito lang naman, simple lang po ang luto ng manok kasi kapag sinabawan. Ang isang option po usually yung tinola lang. Kumbaga ano lang yan eh, luya. Tapos sayote, okay na po siya. Kaso nga lang po ngayon, ang lulutuin po natin ay sinigang. Kaya ang mga sangkap po natin, yan, sibuyas, bawang, kamatis. At siyempre po may sili tayo nandyan. Tapos yung luya. Naghahalo po ako ng luya kahit sinigang yan kasi may kunting lansa po yung, yung manok. Tapos ang panghalo naman po nating magulay, gabi, siyempre, hindi mawawala yan. Tapos may mga kasama pa, ito. Ayan, meron tayong kangkong dito. Kangkong importante yan. Tapos itong lettuce. Sinahaluan po natin kapag sinigang po, hinahaluan natin yan. Tapos meron po ditong sitaw. Tapos may labanos. Tapos sinasamahan ko po ng kamote. Yung iba ho na hindi mahilig sa kamote, wag niyo nang samahan. Sapat na po itong gabi. Pero ako kasi gusto ko may kamote talaga siya. Wag lang ma-overcook para hindi siya kumalat sa sabaw. Yan po ginagawa natin. So, i-prepare na po natin ito. Fresh na fresh po yan. Ayan, pinabalatan na po natin. Less cholesterol na po tayo. Less cholesterol. 3 piraso po ito. Ito yung marami pinili natin para isang punta lang. Kasi madinat pa po yun eh. So, hugasan natin muna yan. Ganda ng laman. Ayan. Sama natin yung atay. Kinuha po natin yung atay. Sariwa. Oh. Hindi po yung napakasariwa. Ayan. Linis. Puso. Itong balon-balonan, linisin natin ng asin. Okay. Ayan. Linis yan. Yan na. Yan na yan natin. Okay. So ayan, malinis na. Ayan yung pizza natin. Ayan. Itong pizza, gawa tayo ng pang-fried. So ninipisan lang natin. Pinapanipisan ko para asinin natin mamaya. Pang-fried po yan. Ayan yung yung pang-sigang. Ayan. Ito na yung pangsigang natin ngayong araw. Ito. Samahan natin ng legs. Tapos isang buto-buto. Samahan natin ng buto-buto.
natin. Pangsigang natin ngayon. Yung ano naman, i-rep natin yung iba. Gabi. Labanos. Ayan, so magigisa po tayo. Ito yung mga sangkap natin. Lagyan natin ng konting mantika. Pagayin natin. Yan, may mantika na. Mainit na po yan. Lagyan na natin muna itong bawang. Bawang muna, inuuna ko lagi. Kasi gusto ko yung medyo tutong siya. Tutong yung bawang. Haluin lang. So pinapaitim-itim ko po ayan, bawang para lumabas yung bango niya. Ito na muna ng luya. Nagluya tayo dahil manok po yan para matanggalan ng konti lansa. Tapos sibuyas. Ayan, sibuyas lang. Tapos, sabay natin yung kamatis. Ay! Ayan o. Pag medyo dry na siya, pwede nang ilagay natin yung karne. Unahin muna natin itong balon-balonan. Ito natin ilagay. Pwede natin lagyan ng asin yan para matimpla na siya. Ayan. Para matanggal mo na yung lansa-lansa niya. Tapos, sunod natin yung pinaka-karne natin. Sunod natin ito. Ito na yan. Yung pinaghalo natin, may laman, may buto-buto. So, lagyan natin lahat yan. Tapos, lagyan natin ang asin ulit. Para matimpla na yan. Rock salt gamit natin ngayon. Okay. So, haluin lang. Tapos pwede takpan na yan. Tatakpan na natin. Huwag mo nalalagyan ng tubig. Dapat anuhin mo natin. Pasingawin. Maging dry ng konti para yung lansa mawala. So, takpan natin. Ayan. Wait natin. Kapag nag-dry, lagyan ng hot water na. Ngayon, prepare muna natin ibang gulay pa. Ayan. So, after few minutes, halu-haluin natin para hindi lumikit. Ayan. So, medyo nag-dry-dry na ng konti, no? Ayan, bango. Ayan. So, yan natin lang. Takpan lang ulit natin para medyo lumambot. Ayan. So, medyo nag-dry-dry na, no? Ayan. Texture na. So, palalambutin na lang po natin ito. Palalambutin na lang natin. So, pwede lagyan ng tubig yan. Hot water na nilagay natin. So, yung sabaw, depende po sa atin. Kung sa atin masyadong marami, di damihan natin. Ako naman, gusto ko lang po sa ganito, katamtaman lang po yung sabaw. Kung gusto po natin ilipat ng kaldero yan, pwede naman po. Pero nakita natin ito, okay naman, may pangtakip naman tayo. So, dito na lang natin lulutuin. Tapos, ilagay na po natin yung gabi. Kasi yun po ang matigas eh. Unahin natin yung gabi. Yan muna. Ayan. Yan po ang gabi. Tapos mamaya, yung add-on nating kamote. Pero pahuli natin ng konti kasi mamaya madurog. Ito. So, takpan muna natin ulit ito. So, pwede natin iwanan. Ihanda ko lang ibang gulay pa. Ayan. Ayan. Kulong-kulo na, no? So, ngayon naman, idagdag na natin yung kamote. Yung add-on natin. Sabi nga sa inyo, pwede namang wala ng kamote. Pero ako kasi mahilig ako sa kamote, hinahaluan ko po yan. Ayan.
So, sakto yan. Pag lumambot ng kamote, sigurado yung manok, malambot na rin po yan. Okay, so pwede lang timplahin yan. Pwedeng tikman kung gusto, pero ako maya-maya na. Maya-maya ko lang tikman yan. Takip ulit, para hindi sumingaw. Ayan. Ayan, after a few minutes, tingnan natin. Ay, ang ganda ng kulay. So, dagdagan natin yung mga gulay-gulay po. Gaya po lang sinabi ko po, pag ako nagluto, maraming gulay-gulay. So, umpisa na po natin. Ilalagay ko na po yung labanos. Ayan po. Bagay po kasi sa sinigang yan. Labanos muna. Okay, so i-mix natin dyan. I-mix na natin dyan. Actually, malapit na po yan ha. Malapit na maluto yan. Ilang minuto na tayo. Pero tikman ko po muna. Tingnan natin kung tama yung asin. Asin lang naman po ang kailangan natin ito. Wala na po akong betsin-betsin po. Yung nagbe-betsin basta-basta. Ay, timplado na po. Pwedeng-pwede na. Ayan, siguro po isabay ko na yung talong. May kunting talong po akong nilalagay. Halo ko na po ito. Kung gusto nyo ng magdagdag ng sabaw, pwede naman po lagyan ng hot water yan. Nasa inyo po yan. So, takpan ulit natin. Ayan, after few minutes ulit, tingnan na natin. Oh, ganda na. So medyo nabawasan po yung sabaw natin, ano? Haluin natin ng konti. Yung kamote ingatan para hindi siya madurog. Kasi pag nadurog yan, magmimix na sa sabaw yan. Lang kumbaga, isinabay lang natin para may papabakin tayo mamaya. So ngayon po, medyo dagdagan natin ng konting sabaw. Baka hindi tayo makahigop ng maayos eh. Konti lang. Hot water na po yan. So okay lang po na magdagdag ng sabaw. Ubusin na natin. Ayan. Tapos po, yung sitaw ilagay na natin. Malambot na eh. Malambot na po yan. Higit 40 minutes na pong kumukulo ito. So ilagay na po natin yung sitaw muna. Sitaw, tapos sunod natin yung kangkong. Sitaw muna. Ito, sitaw. Yan, huwag naman nating takpan. Kasi ang sitaw ko kasi pagka tinatakpan, nag-iiba ang kulay. Mawawala yung pagka-fresh na eh. So, hayaan lang natin naka-open muna ng ganyan. Tapos itong kangkong, pwede lang isunod dyan. Maya-maya lang konti, ano? Pang-asin po natin, sinigang sa sampalok. So, maya-maya lang konti. Ilagay natin. Mabilis namang lumambot na yung gulay na yun. So, tignan ulit tayo kung ang sabaw ay okay ang lasa. Asin lang naman po ang kailangan natin dito. Basta tama na ang asin. Ayos na yan. Ayan, tama na po yung asin. Ako kasi iwas ako ng betsin po. So, ayan. Okay, ilagay ko na po yung kangkong. Ang nabili po nating kangkong medyo yung payat na klase po. Hindi kamukha sa Pilipinas ang tataba po ng kangkong. Ano po? Pero di bali, ito saka po natin yung kangkong. Lagay natin sa gilid. Ayan. So dapat yung nagulay na yan, hindi dapat ma-overcook yan. Okay, so sa stage na ito, pwede na natin lagyan po ng pang-asim yan. Kasi wala na tayong gulay na matigas. Yung pinaka natin, pang last, yung lettuce. Yan, basta lang mainitan yan, luto na yan. So ilalagay na po natin yung pang-asim natin. Sinigang sa sampalok po ang pang-asim natin. Yung ganitong size, ayan. Kahit siguro kalahati, walang problema. Depende sa asim na gusto po natin. So mix na natin, dito natin sa may sabaw lang para madali siyang makamamix. Kung gusto mong ilagay sa baso, pwede naman. Pero pag ganyan, direct sa tayo, tapos i-mix na natin yan. I-mix na natin. Okay. So, maraming atay po ito. 3 atay po. Nilagay na natin dito para sa 3 manok. Okay, so tapos few minutes lang po yan ha. Few minutes lang yan. Mix lang natin para makahalo po yung asin. Ayan. Tapos, ang susunod dyan, malambot ba yung kangkong? Ito ng lettuce mo. Kinat ko na. Unahin ko muna yung matigas-tigas na part. Ito naman po, kahit hilaw yan, kinakain ko ito. Panghalo ng salad nga yan. So, gaya sinabi ko po, ako pag nagluto, maraming gulay. Okay, so ito pa, madamang yan. Pailalim lang natin. Ayan, ayan. Okay, so tapos, isa na lang ang kulang. Isa na lang. Sili na lang po ang kailangan natin. Siling pangsigang.
Okay, lagay na po natin yan. So medyo na ano yung sabaw, no? Medyo inabsorb yung sabaw. Pero okay lang yan. Kasi mamaya, pag maraming sabaw, kulang ang lasa. Yan po ang teknik dyan eh. Para masarap ang luto, konting sabaw lang po. Konting sabaw. Higim ulit tayo. Ay, pambihira yan. Sarap. Masarap na masarap. Sa tindi ng sarap, baka mabitin po yung sabaw, dagdagan ko ng konti. Hindi tayo makahigop ng sabaw eh. Basta hot water po, okay lang po yan. Basta hot water yung pandagdag natin. So okay na po, papatayin na natin. Patayin na po natin yan. Okay, luto na yan. Okay, so... Okay, so dapat may katapat na kanin po yan. So dito lang sa kabila. Kasi baka ma-overcook pa. Yan na po yung finished product po natin. Ayan po, yan ang finished product natin. Wow, grabe po yan. Kompleto sa rekalos po sa gulay. Ayan, kitang-kita po natin. Ayan, oh. So ayan po, isa na namang edisyon po ng ating pagluluto po dito sa Qatar. Ang natunghayan po natin. Depende po sa inyo kung gusto nyo pong gayahin yan. Pero kung hindi naman, wala akong problema. Basta yan po ang alam natin. Paano po magsigang ng manok. Walang kalansa-lansa, maraming gulay, malasa. Alam po, so maraming salamat po sa inyo. Yan lang po muna ang ating mixing vlog po sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kita-kita ulit tayo sa mga next vlog pa natin. Next live streaming. At kung inyo po itong nagustuhan, pwede po natin i-share. So maraming salamat. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye!